Akala mo'y pinakasalan kita para umasenso, ngunit nang dumating ang uno sa pamilya, ako, ang tinawag ninyong gold digger na hinamak noon, ang tanging masasandalan nila. Ang tanong, ang tiwala ba'y muling mabubuo, o isa lamang itong maingat na palabas upang ikubli ang isang nakakayanig na lihim? Hindi ko kailanman malilimutan ang araw na unang beses akong pinakilala sa pamilya niya. Ang ulan ay bumubuhos na parang nakikiramay ang langit sa aking kapalaran. Umupo ako sa gilid ng sofa. Nanginginig sa ginaw, ang damit ko ay basang-basa, at ang mga kamay ko'y nanlalamig. Pero sa loob-loob ko, isang matinding kaba ang nag-aalab. Noon, isa lang akong babaeng bagong graduate. 2 taon pa lang nagtatrabaho bilang accountant sa isang maliit na kumpanya. Ang sweldo ko ay 13,300 kada buwan, sapat lang para makaraos at mangarap ng mas magandang kinabukasan. Kumpara sa pamilya nila, na isang tanyag na pamilya na nagmamay-ari ng isang malaking tindahan ng ginto sa gitna ng Cebu. Para akong isang mahinang dahon na nahulog sa gitna ng isang hardin na puno ng mga namumungang puno. Si Aling Rosita, ang nanay niya, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang mga mata niya ay matatalim na parang sundang, hindi niya naitago ang pag-uusisa. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa, pero hindi niya ito ininom. Nagtanong siya kay Tadeo nang walang pakialam, anong trabaho ng babae? Taga saan siya? May kakilala ba siyang nagtatrabaho sa gobyerno? Napangiti na lang siya, sinusubukang alisin ang tensyon. Pero alam kong hindi siya gusto ni Aling Rosita. Pero mahal ko si Tadeo, mahal ko siya ng buong puso. Inakala ko na kung magpapakabait lang ako, magiging masipag at rerespeto sa biyenan. Ang lahat ng paghuhusga ay maglalaho sa paglipas ng panahon. Mali ako. Matapos ang kasal, lumipat ako para manirahan kasama ang pamilya niya. Si Aling Rosita ay isang makapangyarihang babae. Magaling siya sa negosyo pero napakahigpit. Mula sa mga basong hindi ko na ibalik sa tamang lalagyan hanggang sa damit na hindi ko na isabit ng tuwid, tinititigan niya ako ng may paghamak. Si Tadeo naman, dahil siya ang kaisa-isang anak na lalaki, at sanay na sa pagiging spoiled mula pa noong bata, bihira siyang pumunta sa panig ko. Kahit nang pagalitan niya ako dahil nag-aksaya ako ng pera para bumili ng gatas para sa lolo ko, si Lolo Puring, na may sakit, sinabi niya lang ang isang malamig at malupit na bagay. Ang pera sa bahay na to ay hindi para sa pamilya mo. Ang mga salitang yon ay parang isang patalim na sumaksak ng malalim sa puso ko. Nahirapan akong magsalita. Hindi ko kailanman hininga ng pera ang pamilya ko. Buwan-buwan, sinusubukan kong magpadala ng 4,400 sa probinsya para tulungan si nanay sa pag-aalaga kay tatay. Kahit na kailangan kong magtipid. Ang pinto ay nakasarado, pero narinig ko ang bawat salita ni Aling Rosita na parang isang sundang na tumama ng direkta sa tenga ko, makikinig ka sa akin, Tadeo. Ang isang babaeng nagpapadala ng pera sa pamilya niya ay hindi maganda. Kailangan mong maging maingat, siya ay uri ng babaeng mananakop. Si Tadeo ay hindi sumagot. Nagbigay lang siya ng isang malabong gi. Pagkatapos, bumulong siya, pakiramdam ko, pinakasalan niya ako para lang umangat sa buhay. Dito, nagkawasak-wasak ang puso ko. Kaya pala. Ang lahat ng pagsisikap ko, ang mga pagkakataong hindi ako nag-almusal para makapagpadala ng pera, sa mata nila, isa lang itong kalkulasyon. Hindi nila alam ako ang tumanggi sa mamahaling regalo. At ako rin, tuwing may kaunting bonus, ay bumibili ng bagong damit para sa kanya, o dinadala si Aling Rosita para magpatingin sa doktor. Pero walang nakakita sa lahat ng yon. Nang maaksidente si Aling Rosita, bumuhos din ang malakas na ulan, tulad ng araw na pinakilala ako. Nabangga siya ng motorsiklo sa harap ng palengke, tumama ang ulo niya sa semento. At ang dugo ay dumaloy sa kanyang damit. Nang tumakbo ako sa ospital, walang malay siya, ang kanyang mukha ay may pasa, at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Tinawagan ko si Tadeo. Nasa malayong lugar siya para sa trabaho, pero hindi niya sinagot. Tinawagan ko si Talia, ang hipag ko, at sinabi niyang nasa kasal siya ng kaibigan. Sa huli, mag-isa akong nag-asikaso sa lahat. Wala akong sapat na pera dahil sa buwan na yon, kakapadala ko lang kay Lolo Puring sa ospital. Hindi ko sinisisi ang sinuman, pero ang puso ko ay nasasaktan. Ang taong minsang tinawag akong gold digger, ay nasa kama na, nakasabit ang buhay sa isang sinulid, at ako ay nanginginig habang pinipirmahan ang mga papeles na parang sarili ko siyang nanay.
Pagkatapos ay bumaling sa akin at nagtanong na parang naghulog ng isang malaking bato sa isang tahimik na lawa. Balak mo bang kunin ang pera na ginastos mo? Napatigil ako. Tiningnan ko siya. Sinusubukan kong makita sa mga mata niya ang kaunting biro o pagsubok. Pero wala. Ang kanyang mga mata ay malamig at ang boses niya ay seryoso. Napatawa ako, isang tawang malamig hanggang sa buto. Akala mo ba iniligtas ko ang nanay mo para humingi ng pera? Tumahimik siya. Tamang-tama, nagsimulang umiyak si Aling Rosita. Hinawakan niya ang kamay ko at mahina siyang nagsalita, "Anak." Nanginginig pa rin sa isang anak na puno ng pagsisisi mula sa kanya. At ito, simula pa lang. Pagkatapos ng araw na yon, naging tensyonado ang bahay. Si Aling Rosita ay nasa recovery room pa rin. Mahina ang katawan, ang ulo ay nababalutan ng puting bandage, at bawat salita ay nangangailangan ng paghinto para huminga. Inaalagaan ko siya, bawat kutsara ng lugaw, bawat tableta. Hindi dahil sa responsibilidad kundi dahil sa isang bagay na mas malaki pa. Siguro, pagpapatawad. Pagpapatawad para sa lahat ng mga araw na nag-alala siya, hinamak ako. At sinaktan ako sa pamamagitan ng kanyang matatalim na tingin bilang isang biyenan na hindi kailanman nagtiwala sa kanyang manugang. Iba naman si Tadeo. Nanatili siyang kalmado at magalang sa labas. Pero naramdaman ko na sa loob niya ay may kahihiyan, isang kahihiyan na mahirap ipaliwanag. Hindi na niya ako tinitingnan ng may malamig na mata tulad ng dati. Pero wala siyang lakas ng loob na magbigay ng pasasalamat. Siguro, sinasaktan niya ang sarili niya. Ang lalaking minsang nag-isip na isa akong gold digger. Ngayon ay nasaksihan akong iniligtas ang kanyang nanay na parang sarili ko siyang dugot laman. Ang pakiramdam na yon ay hindi sigurado na maganda. Isang linggo ang lumipas. Inilipat si Aling Rosita sa isang regular na kwarto. Mahina pa rin siya pero mas maganda na ang pakiramdam niya. Tinawag niya ako isang hapon habang ang dilaw na sikat ng araw ay tumagos sa bintana. Na bumagsak sa malinis na puting kama. "Anak, umupo ka rito sa tabi ko," sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan na hindi ko kailanman nakita. Umupo ako. At ang kamay niya ay dahan-dahang hinawakan ang kamay ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na init mula sa aking biyenan na sanay lang mag-utos at mag-usisa. Alam kong nagkamali ako. Dahan-dahan niyang sinabi, ang boses niya ay malalim. "Hindi kita naintindihan. Akala ko pinakasalan mo lang si Tadeo para umangat sa buhay, para umasa sa pamilya namin. Pero nagkamali ako. Kung wala ka, siguro wala na ako rito." Yumuko ako, nanginginig ang mga labi ko. Hindi ko inasahang marinig ang mga salitang yon. Nais ko lang na gumaan ang pakiramdam ko at na siya ay maging malusog para ang lahat ng mga bagay na naiwan ay masabi. "Huwag niyo na pong isipin yon. Ginawa ko yon dahil tinuturing ko kayong parang sarili kong nanay." Mas humigpit ang hawak niya sa kamay ko at nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata niya. Alam ko at nagsisisi ako, anak. Sa sandaling yon, may isang bagay sa loob ko na nagwasak at pagkatapos ay naging malambot at kalmado. Isa rin akong babae. At naintindihan ko na si Aling Rosita ay nagtrabaho ng husto sa buong buhay niya, nagpalaki ng mga anak, kaya nang harapin niya ako, isang babae na bagong pumasok sa pamilya. Hindi niya alam kung paano magmahal, hindi niya alam kung paano magtiwala. Hindi dahil sa masama siya, kundi dahil sa natatakot siya. Takot na mawala ang kanyang anak, takot na mapalitan. Takot na ang isang manugang na tulad ko ay sisira sa sagradong koneksyon sa pagitan ng nanay at anak. Ngayon, ang takot na yon ay naalis sa pamamagitan ng aksyon, hindi ng salita. Noong gabi, umuwi si Tadeo mula sa trabaho, hindi siya pumasok sa kwarto tulad ng dati, umupo lang siya ng tahimik sa living room. Bumaba ako para kumuha ng tubig nang magsalita siya, "Patawarin mo ako." Lumingon ako, hindi sumagot. Hindi ko dapat sinabi ang mga salitang yon. Alam kong narinig mo. Matagal na. Umupo ako sa tapat niya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Nagtitigan kami ng direkta ng walang galit, walang pag-iwas. "Bakit mo naisip ang mga bagay na yon tungkol sa akin?" Tanong ko. Napabuntong hininga siya, yumuko. Dahil sanay na ako sa mga taong lumalapit sa akin dahil sa pera. Mga lumang kaibigan, mga kamag-anak, at ang mga dating babae, lahat sila ay nagtatanong kung magkano ang kinikita ko sa isang buwan.
Kung gaano karaming ginto ang mayroon kami sa bahay. Ikaw lang ang hindi nagtanong, hindi humingi ng kahit na ano, pero ang mismong bagay na yon ang nagdulot sa akin ng pagdududa. Mapait akong ngumiti. Kaya pala, dahil hindi ako humingi, naisip niya na magaling ako sa pagkuha ng pera, hindi dahil sa mahal ko siya. Tumingin ka na ba sa pamumuhay ko? Nakita mo ba kung paano ako nagpapadala ng pera sa probinsya? Bumili ako ng damit para sa'yo, bumili ako ng gamot para sa nanay mo nang hindi nag-isip. Tumahimik siya. Hindi ko kailangan ng paghingi ng paumanhin, mahina kong sinabi. Kailangan ko lang na huwag kang mamuhay na laging iniisip na may masamang balak ang ibang tao. Kung ganyan ang iniisip mo, paano ka magiging masaya sa sinuman? Hinawakan niya ang kanyang ulo at yumuko sa lamesa. Hindi ko alam kung ano ang nagwasak sa loob niya noon. Mahina siyang nagsabi sa akin, siguro ginayuma mo siya, kaya siya nagbago. Umiti lang ako, hindi ko siya ginayuma. Nagpakatotoo lang ako. Gayunpaman, ang buhay ay hindi kailanman laging tahimik. Nang akala ko ay unti-unti nang nagiging maayos ang lahat, isang tunay na unos ang biglang dumating. Sa pagkakataong ito, hindi na ito maliliit na hindi pagkakaunawaan, kundi isang malaking shock. Nagdesisyon si Aling Rosita na ibenta ang bahagi ng lupa, ang lupa na ipinangako niyang iwan para sa amin. Hindi niya sinabi sa akin. Nalaman ko lang nang hindi sinasadya kong narinig ang tawag niya sa isang real estate agent, gusto kong ibenta, to nang mabilis, hindi na kailangang makipag-usap sa manugang ko. Nasa pangalan ko naman to. Napatayo ako sa likod ng pinto, ang puso ko ay mabilis na tumibok. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na maghilom. Muli siyang gumawa ng isang bagay na nagdulot sa akin ng pagdududa kung totoo ba ang kanyang tiwala. Pumasok ako, hindi nagtago, nanay, balak niyo po bang ibenta ang lupang yon? Nagulat siya. At nahihiya siyang nagsalita, balak kong ibenta para magkaroon ng pera para sa karagdagang paggamot. Ayaw ko nang maging abala sa'yo. Tumingin ako ng malalim sa kanyang mga mata. O dahil hindi ka pa rin nagtitiwala. O dahil natatakot ka na kukunin ko ang lupa at aalis. Muli siyang yumuko. Ang luma kong sakit ay bumalik pero sa pagkakataong ito, hindi ako tumahimik. At pagkatapos ay nagdesisyon akong gumawa ng isang bagay na pagkatapos nito ay magdudulot sa buong pamilya na tingnan ako ng may ibang mata. Hindi na bilang manugang kundi bilang isang tunay na miyembro ng pamilya. Noong gabi, hindi ako makatulog. Ang mga mata ko ay nakadilat sa madilim na kisame. Ang mga salitang nasa pangalan ko, to, ng biyenan ko ay patuloy na umalingaw sa ulo ko na parang isang diin na kahit na inalagaan ko siya, hindi ako karapat-dapat na pagkatiwalaan. Ang lupang iyon ay hindi malaki, isang bakanting lot lang malapit sa bagong palengke. Pero sinabi niya sa akin dati na iiwan niya yon para sa akin at sa asawa ko para magtayo ng sariling bahay. Noon, halos umiyak ako sa tuwa. Dahil sa lahat ng mga taon bilang manugang, nangangarap lang ako ng isang maliit na bahay, hindi masyadong malayo, pero sapat para magkaroon kami ng privacy. Na hindi na kailangang mamuhay sa ilalim ng mapanuring tingin o reklamo ng biyenan ko tuwing mahuhulog ko ang kutsara o makalimutan kong ilagay ang tsinelas sa labas. Pero ngayon, palihim niya itong ibinebenta. Walang paghingi ng opinyon, walang pagbanggit sa akin, ang taong minsang nagbantay sa kanya magdamag sa emergency room. Ang taong nangutang sa kung saan-saan para iligtas ang buhay niya nang walang anumang paghingi. Hindi ko siya sinisisi sa pagbebenta ng lupa, pero ang paraan ng paggawa niya nito ng palihim. Na parang natatakot siya na kunin ko to, na parang ako ang isang taong naghihintay na magkamali siya para magnakaw, ito ang nagwasak sa puso ko. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang buong pamilya, nagdesisyon akong makipag-usap ng direkta. Nanay, sinimulan ko habang nagsusubuan siya ng lugaw. Hindi siya tumingin sa akin, tumango lang siya, ano? Narinig ko po na balak niyong ibenta ang lupa malapit sa palengke. Huminto siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpanggap na casual, iniisip ko yon. Matanda na ako. Bakit ko pa kailangan ng lupa? Pero sinabi niyo po dati na iiwan niyo sa amin. Dahan-dahan akong nagsalita, walang pagsisisi, pero hindi ko rin naitago ang sakit. Ibinaba niya ang lugaw. At bumuntong hininga, sinabi ko yon, pero ngayon, naisip ko, nasa pangalan ko naman ang lupa, may karapatan akong magdesisyon. Saka, marami pa tayong kailangang bayaran.
Gusto kong may pera ako para maging independent. Si Tadeo ay tahimik na nakaupo mula sa simula. Hindi siya nagsalita tulad ng dati, tahimik lang siyang naglalagay ng itlog sa kanyang mangkok. Bumaling ako sa kanya, anong tingin mo? Tumingin siya, bahagyang nagulat, karapatan yan ni nanay. Nanginginig ako, pakiramdam ko ay nakaupo ako sa hapagkainan na hindi ko pagmamayari. Isa lang akong tagalabas, isang manugang, isang taong binibigyan at walang karapatang magtago. Tumayo ako, tumango, kung ganoon, gawin niyo po kung ano ang gusto niyo. Pero papayagan niyo akong lumipat muna sa ibang bahay. Nagulat siya, bakit? Pagod na po ako, nanay, mahinahon kong sinabi pero ang puso ko ay mabigat. Hindi ko na po gustong mamuhay sa bahay na laging kailangang hulaan kung ano ang iniisip niyo sa akin. Nais niyang magsalita pero tumahimik siya. Nag-iisa si Tadeo ang nagsalita. Bakit mo naman sineryoso yan? Lupa lang yon. Bumalik ako at tiningnan siya ng matagal. Hindi ito tungkol sa lupa, Tadeo. Tungkol ito sa tiwala. Tungkol sa kung paano iniisip ng pamilya na namumuhay ako para lang kumuha ng kung ano-ano sa kanila. Wala akong kailangan, totoo. Kailangan ko lang ng kaunting hustisya. Pagkatapos ay tumalikod ako at umalis nang hindi hinahayaan ang sinuman na pigilan ako. Hindi ako umalis sa bahay. Humingi lang ako ng permiso na manirahan ng hiwalay sa loob ng ilang oras. Lumipat ako sa isang apartment malapit sa kumpanya kung saan ako nanirahan noong dalaga pa ako. Maliit ito pero tahimik at sapat para makahinga. Makalipas ang 3 araw, walang tumawag sa akin. Walang text mula sa biyenan ko at walang tawag mula sa asawa ko. Tinanong ko ang sarili ko kung mayroon ba sa bahay na yon ang nakakaalala sa akin. Mayroon ba silang nararamdamang lungkot o pag-aalala dahil sa bigla kong pag-alis? O iniisip nila na mas mabuti na ang umalis ako? Sinubukan kong kalimutan ang pakiramdam na yon sa pamamagitan ng paglalagay ng aking sarili sa trabaho, nagtrabaho ako ng husto. Pero sa gabi, habang nag-iisa sa malamig na apartment, nakita ko ang mga luha ko na bumagsak sa unan. Eksaktong 1 linggo, nakatanggap ako ng tawag sa hating gabi mula kay Aling Nena, ang kapitbahay ng biyenan ko. Manugang, ang biyenan mo ay nahulog sa hagdan. Hindi siya nangahas na tumawag sa sinuman at mahimbing na natutulog si Tadeo. Tinawagan niya ako, sinabi niya na kung may mangyari, sabihin ko sayo. Nagmamadali akong nagsuot ng damit at bumalik, ang puso ko ay mabilis na tumibok at ang bawat hakbang ko ay mas mabilis kaysa dati. Sa labas ng gate, ang mga ilaw ay bukas pa rin. Pumasok ako. At nakita ko si Aling Rosita na nakahiga sa sahig, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang masakit na paa, ang kanyang mukha ay maputla. Si Tadeo ay kalalabas lang ng kwarto, inaantok pa. Nang makita niya ako, natigilan siya, paano mo nalaman? Hindi ako sumagot, lumuhod lang ako sa tabi ng nanay niya, nanginginig habang hinahawakan ang kanyang kamay. Saan po masakit, nanay? Nanginig ba kayo? Nahilo ba kayo? Umiyak siya, mahigpit na hinawakan ang kamay ko na parang kumakapit sa tanging ligtas na bagay sa mundo. Hindi ko kailanman siya nakita na ganoon kahina. Ganoon kahina at ganoon katakot. Binuhat namin siya ni Tadeo papunta sa ospital. Pagdating doon, pagkatapos ng x-ray, sinabi ng doktor na kaunting dislocated lang ang joint niya pero kailangan niya ng pahinga at maingat na pag-aalaga. Umupo ako sa tabi niya magdamag. Tulad ng ginawa ko dati habang naghihintay sa resulta ng operasyon. Sa pagkakataong ito, hawak niya ang kamay ko sa buong gabi, minsan ay bumubulong, mabuti na lang dumating ka. Patawarin mo ako. Hindi ako nagsalita, pinisil ko lang ang kamay niya bilang sagot, pinapatawad ko kayo. Sa araw na yon, nakaupo si Tadeo sa harap ko sa ospital, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-isip. Sa wakas, nagsalita siya, patawarin mo ako dahil hindi ko pinahalagahan ang pagmamahal mo, pero kung may kaunting pagmamahal ka pa, maaari ka bang bumalik? Tumingin ako sa kanya. Hindi agad sumagot. Alam kong mahal ko pa siya, pero sapat ba yon para manatili sa bahay na minsang nanakit sa akin? Hindi ko alam, pero alam ko na mula sa sandaling ito, magbabago ang lahat. Dahil ako, ang minsang tinawag na gold digger, ngayon ay ang tanging taong kailangan ng pamilya kapag dumating ang unos. Bumalik ako sa lumang apartment ng halos umaga na. Ang mga ilaw sa kalsada ay tumatagos sa maliit na siwang sa pinto at tumama sa bakas ng mga lumang pintura.
Pagod, hindi pa rin ako makatulog. Ang mga salita ni Tadeo ay paulit-ulit sa ulo ko, kung may kaunting pagmamahal ka pa, maaari ka bang bumalik? Ang mga salitang yon ay hindi tulad ng matatamis na salita noong bagong kasal pa lang kami. Hindi ito maganda, hindi ito nakakapanlinlang, at hindi ito mapaghingi ng awa. At ipinikit ko ang mga mata ko. Sa mga araw na naninirahan ako sa bahay ng asawa ko, hindi ako kailanman nakatulog ng mahimbing. Minsan, ang tunog ng biyanan ko na bumabangon ng maaga at nagbubukas ng pinto. Minsan, ang tunog ng galit dahil hindi ako nagluto ng tamang ulam. Minsan, ang tahimik na tingin ni Tadeo na hindi komportable kapag hindi sinasadyang nahulog ko ang kutsara sa pagkain. O simpleng buntong hininga na walang dahilan ang nagpagising sa akin sa buong gabi. Pero ngayon, nang ako ay nasa sarili kong espasyo, walang istorbo, walang reklamo, hindi ako makatulog. Ang puso ko ay tahimik na nagtutungo sa bahay na inakala kong hindi ko pagmamayari. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap ako ng balita na pinalabas na si Aling Rosita sa ospital. Naghanda ako ng ilang pagkain at tahimik na pumunta. Balak ko lang siyang bigyan ng masustansyang pagkain at pagkatapos ay umalis. Pero nang dumating ako sa gate, tumakbo siya palabas, hindi nang mabilis tulad ng dati dahil mahina pa ang paa niya. Pero ang mga mata niya ay nagliwanag na parang isang bata na nakitang muli ang kanyang mahal sa buhay pagkatapos ng matagal na panahon. Dumating ka na ba? Halika sa loob, nagluto ako ng lugaw. Naghihintay ako sa iyo mula pa kaninang umaga. Napatigil ako, hawak pa rin ang supot ng pagkain, puno ng pag-aalinlangan ang puso ko. Mahina niyang hinawakan ang kamay ko at sinabi, halika, anak. Umuwi ka na. Hindi ko kailanman siya narinig na tinawag akong ganyan. Hindi manugang, hindi siya, hindi isang tawag na may distansya, kundi isang mainit, taos-pusong tawag. Na parang tinitignan niya ako ng may ibang mata. Pumasok ako sa bahay, ang puso ko ay nag-aalala pa rin. Ang lahat ng bagay sa bahay ay tulad ng dati, may isang maliit na bagay lang na iba. May isang maliit na florera ng bulaklak sa gitna ng mesa. Ito ay isang uri ng bulaklak na gusto ko dati. Pero tuwing sinusubukan kong bumili nito, sasabihin ni Aling Rosita. Anong klaseng bulaklak yan? Ang gulo, ang probinsya. Ngayon, nasa gitna na ito, malinis at maliwanag na parang isang tahimik na mensahe. Bumaba si Tadeo mula sa taas. Nakasuot siya ng maayos. Mukhang pupunta siya sa kung saan, pero nang makita niya ako, natigilan siya. Tumingin ako sa kanya. Siguro. Matagal na kaming hindi nagtitigan bilang 2 tao na nangako na magkasama habang buhay. Siya ang unang nagsalita, may gusto akong sabihin sa'yo. Umupo ako sa upuan, naghihintay. Kumuha siya ng isang folder ng mga papel mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Ito ay mga dokumento ng lupa. Hiningi ko sa nanay ko na ilipat ang lupa malapit sa palengke sa pangalan mo. Dahan-dahan niyang sinabi. Nais mo dati ng sarili mong espasyo, naiintindihan ko. Pero higit sa lahat, karapat-dapat ka. Pumayag si nanay, patuloy niya. Gusto niya sanang sulatin ang dokumento. Pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Sinabi niya na kahit gaano pa karaming bagay ang gawin niya, hindi sapat para bayaran ang utang na loob niya sa iyo sa pagliligtas sa kanya. At ako. Huminto siya na parang naghahanap ng mga salitang sapat na taos puso. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako kaagad, pero kung maaari, isipin mo ito bilang isang bagong simula. Magbabago ako dahil karapat-dapat ka sa mas mabuting asawa. Tiningnan ko ang folder ng mga dokumento sa harap ko. Ang bagay na kung ako noong 1 taon, baka umiyak ako sa tuwa. Pero ngayon, nang ang puso ko ay naging manhid na dahil sa sobrang sakit, wala na itong halaga bilang premyo. Ito ay isang senyales lang, isang huli na pero taos-pusong pagsisikap. Kinuha ko ang mga dokumento. At dahan-dahan akong nagsalita, akala mo ba isang piraso ng lupa ang magpapalimot sa akin ng lahat ng nangyari? Yumuko siya, hindi ko inaasahan na makakalimutan mo. Gusto ko lang na maintindihan mo. Alam kong nagkamali ako. Si Aling Rosita ay lumabas mula sa kusina, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng lugaw. Umupo siya sa tabi ko, alam mo ba? Noong gabi na nahulog ako, hindi ko tinawagan si Tadeo, ikaw lang ang nasa isip ko. Natakot akong mamatay nang hindi man lang nakapagsalita ng mabuti sa iyo. Ang taong nagligtas sa akin.
Tinawagan ko si Aling Nena hindi dahil nakalimutan kita kundi dahil hindi ko kayang harapin ka. Kinuha ko ang mangkok ng lugaw na inabot niya. At ang aking mga mata ay basa. Mula nang pumasok ako sa bahay na to, hindi ko kailanman nakita ang biyenan ko na ganoon kahina. At hindi rin niya kailanman hinayaan na makita ko na ang ugat ng mga bagay na ginawa niya ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hindi niya alam kung paano magmahal. Kumuha ako ng isang kutsara ng lugaw, dahan-dahang hinipan ito, at ibinalik sa harap niya, hayaan niyo po akong subuan kayo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At si Tadeo ay tahimik na tumalikod, na parang natatakot na makita namin ang sandaling umiyak siya. Sa sandaling yon, hindi ko sinagot ang tanong niya kung babalik ako. Pero alam ko na ang puso ko ay nagsimulang lumambot. Hindi ko inaasahan na isang linggo ang lumipas, nang akala ko ay unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. Isang biglaang sikreto ang nabunyag na nagpabigla sa akin. Isang sikreto na nagpaharap sa akin sa isang bagay na inakala ko na akin na, pero sa katunayan ay isang masalimuot na palabas. Bumalik ako sa bahay na yon pagkatapos ng halos 2 linggo. Hindi dahil sa lupa, hindi dahil sa paghingi ng paumanhin. Kundi dahil sa taos-pusong tingin ng biyenan ko at ang malinaw na pagbabago sa asawa ko na minsang malayo sa akin. Naisip ko na kung mayroon pa akong magagawa para iligtas ang pamilya. Ito na ang oras para magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan sa puso. Sa mga unang araw ng pagbabalik ko, ang hangin sa bahay ay medyo awkward. Sinubukan ni Aling Rosita na ipakita ang kanyang pag-aalala mula sa pagkain hanggang sa pagtulog. Si Tadeo naman ay naging mas tahimik. Hindi nagsasalita ng madalas pero mas tumutulong sa mga gawaing bahay. Wala akong hiningi. Tahimik lang akong ginawa ang aking bahagi tulad ng dati. Pero ang puso ko ay hindi na mahigpit tulad ng dati. Naisip ko na magbigay ng isang pagkakataon sa isa't isa na mag-isip na mamuhay ng mas dahan-dahan. Hanggang isang araw. Habang nililinis ko ang bookshelf sa kwarto niya. Isa itong maliit na kwarto na tinatawag niyang lugar para mag-focus na may computer, mga papel at mga dokumento sa accounting ng tindahan. Hindi ko naman pinapansin ito pero noong araw na yon ay in-allergy ako sa alikabok kaya gusto ko itong punasan. Binuksan ko ang pinakamababang drawer, isang drawer na laging nakakandado. Pero sa araw na ito, hindi ito nakalock. Curious, kinuha ko ang folder sa loob at ang cover ay may nakasulat na kasunduan sa paglipat ng lupa, ang part ay Aling Rosita. At ang part D ay Tadeo at Remedios. Napatigil ako. Si Aling Rosita ay ang biyenan ko, si Tadeo ay ang asawa ko. Sino si Remedios? Binuklat ko ang papel. At ang puso ko ay halos tumalon mula sa dibdib ko nang makita ko na si Remedios ay ang dating kasintahan ng asawa ko. Isang pangalan na inakala kong nasa likod na. Pero biglang lumabas na parang isang malakas na suntok sa marupok na tiwala na kakatahi pa lang. Binuklat ko ang kontrata na notaryado at may petsa itong 3 buwan na ang nakalilipas. Bago pa maaksidente ang biyenan ko. Ibig sabihin, ang lupa na sinabi nila na ililipat sa akin ay naibenta na pala noon pa. Bukod pa rito, ang taong tumanggap ng paglilipat ay isang babae na dating may relasyon sa asawa ko at ngayon ay dalaga pa rin sa pagkakaalam ko. Umupo ako sa sahig, ang folder ng mga papel sa kamay ko ay nahulog. Ang pakiramdam sa loob ko ay hindi sakit, kundi pagkabigla. Ang lahat ng mga salita, ang lahat ng mga aksyon ni na Aling Rosita at Tadeo sa mga nakaraang araw, para itago ba ang bagay na to? Hindi ko naaalala kung gaano ako katagal nakaupo, hanggang sa dumilim ang langit, at narinig ko ang tunog ng motorsiklo sa labas ng gate. Doon lang ako biglang tumayo at ibinalik ang folder sa dating lugar. Pumasok si Tadeo sa kwarto. Nang makita niya ako sa tabi ng lamesa, bahagya siyang nagulat, "Anong ginagawa mo rito?" Bumalik ako. At ang mga mata ko ay hindi na naitago ang pagkabigla, "May tinatago ka ba sa akin?" Bahagya siyang nagulat at pagkatapos ay naging kalmado ng mabilis, "Bakit ka nagtatanong?" "Nakita ko na ang kontrata." "Huwag ka nang magsinungaling." Tumahimik siya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na bagay para sa isang babae? Tumingin ako sa kanyang mga mata ng walang kurap. Kapag niloko ka ng sarili mong asawa, ang taong nangako na poprotektahan ka habang buhay, sa pinakamagaan, pinakatahimik, at pinakamalusot na paraan. Yumuko siya.
Hindi ko balak na itago to sa'yo habang buhay. Hindi balak itago pero 3 buwan na ang kontrata. Hindi balak itago pero ngayon ay nagpapanggap kayo ng nanay mo na ililipat ang lupa sa pangalan ko. Bakit ninyo ginawa yon? Natakot ba kayo na iiwan kita kapag nalaman ko? O natakot kayo na mag-eskandalo ako sa harap ng ex-girlfriend mo? Huwag kang mambastos, sigaw niya. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang linggo. Mapait akong ngumiti, ako ba ang bastos? Ikaw hindi. Itinuturing mo pa ba akong asawa mo? Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko, ang boses niya ay lumambot, patawarin mo ako, hindi ko inasahan na lalayo pa ang lahat ng to, noon. Gusto ng nanay ko na ibenta ang lupa, at ayaw niyang malaman mo dahil inakala niya na sasalungat ka. Sinabi ni nanay na ilagay sa pangalan ko para mapabilis ang proseso, at tungkol kay Remedios. Mali ako na hindi ko siya pinigilan na ilipat ito sa kanya. Pero yon ang gusto ni nanay, may utang na loob siya sa pamilya ng babae na yon at hindi ko kayang suwayin siya. Ako? Hindi ba ako karapat-dapat na suwayin mo ang nanay mo para sa akin? Ang tanong na yon ang nagpatahimik sa kanya. Kinuha ko ang kamay ko at malamig akong nagsalita, kung ganoon. Manatili ka rito at tuparin mo ang iyong pagiging anak. Para sa akin, ayaw ko nang manirahan sa bahay na kung saan sinasabi nilang mahal ka nila. Pero tinatraidor ka sa likod mo tuwing tumatalikod ka. Lumabas ako sa kwarto, ang puso ko ay mabilis na tumibok. Nakaupo si Aling Rosita sa sala. Nakita niya na maputla ako, kaya alam niyang may nangyari. May problema ba, anak? Tumingin ako sa kanya. At ang lalamunan ko ay humigpit. Nais kong tanungin siya kung bakit niya ginawa sa akin to, pero natakot akong hindi ako makapagsalita ng maayos. Alam niyo po ba ang tungkol sa kasunduan sa paglipat ng lupa? Tanong ko, ang boses ko ay mahina. Nagulat siya at hindi niya naitago ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Isa lang itong palabas. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko pero umatras ako. Pagod na po ako, nanay. Hihingi lang po ako ng pahinga. Hindi ako lumingon. Sa pangalawang pagkakataon, umalis ako sa bahay na yon. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tiwala na nabasag muli. Maaari mong ayusin ang pagmamahal. Pero hindi mo maaaring ayusin ang tiwala kapag naging bulok na ito mula sa ugat. Umalis ako sa bahay ni Tadeo isang gabing walang buwan. Ang langit ay madilim at malamig tulad ng nararamdaman ko. Wala akong dinala maliban sa isang maliit na maleta na may ilang damit at ang medical record ng sarili kong nanay. Tumawag ako ng taxi at umupo ako sa likod ng isang driver na hindi ko kilala. Ang puso ko ay nag-aalala na parang hindi ko alam kung saan ako pupunta, o mas tama, hindi ko alam kung mayroon pa akong lugar na babalikan. Hindi na ako bumalik sa lumang apartment. Bumalik ako sa probinsya. Ang maliit na bahay kung saan nakatira ang nanay ko at ang kapatid ko ay nasa gilid ng burol, malayo sa bayan, walang ingay, walang polusyon. Nang dumating ako, nakaupo ang nanay ko, nagbuburda sa ilalim ng ilaw ng kandila. Tumingin siya sa akin, hindi nagsalita, tahimik lang na ibinaba ang borda at lumapit para hawakan ang kamay ko. Niyakap ko ang nanay ko. Inilagay ang ulo ko sa balikat niya at umiyak na parang bata. Hindi ako nagbigay ng detalye at hindi rin nagtanong ang nanay ko. Tahimik lang siyang naghanda ng kwarto, nagtimpla ng tubig. Ininit ang malamig na sabaw mula sa hapunan at mahinang nagsalita, manatili ka muna rito, huwag mo nang isipin ang kahit na ano. Humiga ka para makahinga ka ng maayos, matulog ka ng mahimbing. At ang lahat ay magiging maayos. Natulog ako ng mahimbing sa loob ng halos 2 araw. Nang magising ako, pakiramdam ko ay lumabas ako sa isang mahabang panaginip kung saan may pagmamahal. Pag-asa, sakit, panlilinlang, at matinding pagkadismaya. Sinimulan ko ang aking simpleng buhay. Maaga sa umaga, tinutulungan ko ang nanay ko sa hardin, sa tanghali, nagluluto ako ng kanin, sa hapon. Nagbabasa ako ng libro, at sa gabi, nakahiga ako, nakikinig sa hangin na dumadaan sa bintana. Walang tumatawag sa aking manugang, walang nagtatanong kung bakit ako bumili ng maraming isda. O bakit hindi maayos ang mga tsinelas ko. Naramdaman ko na naging totoo ako sa sarili ko, magaan ang pakiramdam, pero walang laman. Hindi tumawag si Tadeo, nanatili siyang tahimik sa buong linggo.
Noong una, akala ko ay tatakbo siya para hanapin ako, magmamakaawa tulad ng sa mga pelikula na pinapanood ko tuwing sinisigawan ako ng biyenan ko. Pero hindi. Hindi siya tumawag, hindi siya nag-text. Hindi siya nagtanong. Nasaktan ako, pero sinabi ko sa sarili ko na ito ang pinakamalinaw na sagot. At pagkatapos, sa ika-8 araw, habang nag-aani ako ng gulay kasama ang nanay ko sa bakod, ang pamilyar na kotse ay huminto sa harap ng gate. Nakita ko siyang bumaba mula sa kotse, ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay pula. Tumayo siya ng tahimik sa loob ng mahabang panahon bago magsalita, "Hayaan mo akong kausapin ka." Tumango ako, hindi ako tumanggi at hindi rin ako masaya. Nauna akong pumasok sa bahay. Tumingin lang ang nanay ko sa amin at pagkatapos ay tahimik na pumasok sa loob, nag-iwan ng espasyo para sa amin. Umupo siya sa harap ko, patuloy na hinahawakan ang dulo ng kanyang shirt. Ang kanyang mga mata ay nalilito. "Patawarin mo ako," sinabi niya pagkatapos ng matagal na katahimikan. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Hindi ako sumagot. Mali ako mula sa simula. Mali na hindi ako nagtiwala sa'yo. Mali na hinayaan ko ang nanay ko na magdesisyon at itago sa'yo. Mali rin na sinubukan kong itama ang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapanggap na gumagawa ako ng tama. Akala ko, kapag lumambot ang puso mo, magiging maayos ang lahat. Tama ka. Mahina akong tumango. Hindi sapat ang paghingi ng paumanhin para maayos ang mga basag. Yumuko siya, ang kanyang boses ay nanginginig, pero hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi mapait o mabait. Nabuhay ka nang wala ako sa loob ng maraming taon bago mo ako nakilala at ngayon, ganoon pa rin. Ang isang tao ay hindi maaaring mabuhay nang wala ang isang tao kapag natutunan niyang pahalagahan ito. Natutunan mo na ba? Tumahimik siya. Pagkatapos, bigla siyang kumuha ng isang folder ng mga papel mula sa bulsa niya. Ito ay ang pagwawalang bisa ng kasunduan sa paglipat ng lupa. Pumunta ako kay Remedios, nagmakaawa ako sa kanya. Kahit lumuhod pa ako. Pumirma na siya, hindi na sa kanya ang lupa. Tiningnan ko ang mga papel, ang puso ko ay hindi nagagalaw, walang tuwa, walang paghihiganti. Naramdaman ko lang na ang puso ko ay tulad ng isang tahimik na lawa pagkatapos ng unos. Akala mo ba sapat na yan? Tanong ko, ang boses ko ay kalmado. Hindi, umiling siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam ko na hindi mabibili ang tiwala ng lupa o mga dokumento, pero hindi ko alam kung paano sisimulan ulit. Tumayo ako. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon bago ako bumalik sa bahay, "Umuwi ka na. Kapag natutunan mong magbago para sa sarili mo, hindi para sa akin, bumalik ka. Sa ngayon, kailangan kong mamuhay para sa sarili ko." Sumigaw siya, ang kasal natin, susukuan mo na ba?" Huminto ako, hindi ako lumingon. Ang kasal natin ay hindi kailanman nagsimula, Tadeo. Noong gabi, sinulatan ko ang aplikasyon para sa legal separation. Hindi para maging matapang, kundi para magkaroon kami ng oras para mag-isip. Ipinadala ko ang aplikasyon sa pamamagitan ng post office kasama ang isang liham. Inakala ko na isa akong tagalabas sa bahay niya. Pero ngayon alam ko na ako lang ang tanging taong totoo sa sarili niya. Pananatilihin niya ang mga bagay na mahalaga para sa kanya. Para sa akin, pananatilihin ko ang sarili ko. Sa mga araw pagkatapos kong ipadala ang aplikasyon, naging mas dahan-dahan ang pamumuhay ko. Bawat umaga, lumalabas ako sa hardin kasama ang nanay ko, nag-aani ng gulay, nagdidilig ng mga halaman. Nagpapatuyo ng bigas. Ang simpleng pagkain sa probinsya na may bagoong, nilagang gulay. Hindi na ako nananaginip na sinisigawan ako ng biyenan ko, malamig ang asawa ko, o ang masakit na boses na parang pako sa aking alaala. Nakita ko muli ang bahagi ng sarili ko na matagal nang nawala. Ang malambot, pambabae na bahagi, ang bahagi na alam kung paano mahalin ang sarili at hindi kailangang tumakbo para maging masaya ang sinuman. Inayos ko ang buhok ko. Binasa ko muli ang mga libro na hindi ko natapos sa kolehiyo, nagsimula pa akong magsulat ng diary. Sa mga pahina, mas malinaw kong nakita kung gaano ako nagmahal, kung gaano ako nagsakripisyo. Ang pagpapatawad ay isang bagay, pero ang pagpapatuloy sa buhay ay ibang bagay. Tumango ang nanay ko at tahimik na nagpatuloy sa paggawa ng damit. Nanginginig, "Ate, maaari ka bang bumalik agad?"
Anong nangyari, Thalia? Si Kuya Tadeo, na aksidente siya. Nabangga siya sa harap. Nasa emergency room siya. Nagulat ako. Pakiramdam ko ay may bumibigat sa puso ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Binitawan ko ang telepono. Ang nanay ko ay nag-aani ng gulay sa kusina nang marinig niya ang ingay at nagmadali siyang lumabas. Hindi ako nakapagsalita ng marami, sinabi ko lang ng mahina, "Nanay, na aksidente siya." Kailangan kong bumalik. Sa buong daan sa taxi, hindi ako umiyak, ang aking mga mata ay tuyo, pero ang puso ko ay nag-aalala. Ang huling mga salita na sinabi ko sa kanya. Yon na ba ang huling maririnig niya? Inakala ko na naging matapang ako, na umalis ako ng may lakas, pero ngayon, nang harapin ko ang tila huling sandali. Narealize ko na ang puso ko ay mayroon pa ring mga bagay na hindi ko kayang pakawalan. Nang dumating ako sa ospital, madilim na ang langit, at ang emergency room ay maliwanag pa rin. Nakaupo si Aling Rosita sa upuan, hawak ang kanyang mukha, ang kanyang buhok ay magulo. Nang makita niya ako, parang nakakita siya ng kaligtasan sa baha. Tumakbo siya sa akin at hinawakan ang kamay ko, "Anak, iligtas mo siya." Sabi ng doktor, may panganib na may brain trauma. Nagmamadali akong tumakbo sa emergency room. Sa pamamagitan ng makapal na salamin, nakita ko si Tadeo na nakahiga sa operating table, ang kanyang ulo ay may benda, ang kanyang mukha ay may pasa, at ang kanyang katawan ay puno ng tubo. Nakakabit sa ventilator. Ang dibdib ko ay parang may pumipiga. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, sakit, galit, awa, o pagkabigla lang, pero isang bagay ang sigurado, hindi ako nagagalak. Hindi ako masaya, at hindi ko naramdaman na nararapat lang sa kanya, tulad ng iniisip ng mga tao kapag ang taong nanakit sa iyo ay naaksidente. Tahimik akong umupo sa upuan sa pasilyo. Hawak ang lumang rosaryo ng nanay ko. Lumabas ang doktor, halos isang oras ang lumipas, ang kanyang mukha ay seryoso, matagumpay ang operasyon sa simula. Pero kailangan pa rin nating subaybayan ng mabuti. Maaari siyang maging comatose sa loob ng ilang oras. Halos bumagsak si Aling Rosita, at bulol siyang nagsalita, "Doktor, iligtas mo ang anak ko." Lumapit ako at tinulungan siyang umupo, pinunasan ko ang mga luha niya. Hindi ko alam kung bakit hindi na ako nakaramdam ng galit. Nakita ko lang ang isang nanay na nasasaktan. Nanginginig dahil wala siyang magawa para sa kanyang anak. Tulad ng dati, sa kwarto na yon sa ospital, noong siya ang nakahiga doon. Hinawakan niya ang kamay ko, ang kanyang mga mata ay pula, "Anak. Nagkamali ako, nagkamali talaga ako. Pero ngayon hindi ko na alam ang gagawin, huwag mo siyang iwan." Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong umupo sa tabi niya at naghintay na magising si Tadeo kung bibigyan pa siya ng Diyos ng pagkakataon. Makalipas ang 3 araw, hindi pa rin siya gising. At sinabi ng mga doktor na kailangan pa naming maghintay. Pinalitan ko ang nanay ko sa pag-aalaga sa kanya dahil pagod na siya. Pinupunasan ko ang kanyang katawan, nililipat ang kanyang damit. At inaayos ang kanyang buhok araw-araw. Minsan, umupo ako sa tabi niya at bumulong, "Kung magising ka, hindi ako sigurado na babalik ako, pero kung hindi ka magising, hindi rin ako magiging tahimik." Sa ika-4 na gabi, habang nakatulog ako sa tabi ng kama sa ospital, isang mahinang boses ang nagsalita, "Nandito ka pa rin." Nagulat ako at nagbukas ako ng mga mata. Nakita ko siyang nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay nakabukas, ang kanyang boses ay nanginginig pero gising na siya. Umiyak ako. Inabot niya ang kamay niya at mahina niyang hinawakan ang buhok ko, at mahina siyang nagsalita, akala ko wala na akong pagkakataon. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Umupo lang ako doon, hawak ang kamay niya, ang kamay na minsang malamig at malayo sa akin, ngayon ay nasa kamay ko, mahina pero totoo. Sa sandaling yon, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Alam ko lang na sa sandaling yon, ang lahat ng galit ay nawala, pero ang pagpapatawad ay isang mas mahabang kwento. Nang magising si Tadeo, ang buong ospital ay parang nakahinga ng maluwag. Niyakap ni Aling Rosita ang doktor at umiyak na parang bata. Si Thalia naman ay tumawag sa lahat para sabihin na nakaligtas sila sa isang malaking panganib. At ako, tahimik lang akong nakatayo doon, hindi umiiyak, hindi nagsasalita. Nakatingin lang sa lalaking minsang nagwasak sa akin na nakahiga sa harap ko, mahina, nanginginig, at puno ng pagsisisi. Gising na siya. Pero hindi niya matandaan ng maayos ang nangyari noong nasaktan siya.
Masakit pa rin ang ulo niya, nakabukas pa rin ang kanyang mga mata. At ang kanyang boses ay mahina na maririnig lang kung lalapitan mo siya. Ako ang pinakamadalas na nasa tabi niya. Si Aling Rosita ay mahina ang kalusugan at laging nag-aalala tuwing nagbibigay ng payo ang doktor. Ang kanyang kapatid naman ay abala sa trabaho at pabigla-bigla. Hindi ko kayang iwanan siya ng mag-isa sa ospital kahit na nasaktan pa rin ako. Noong umagang yon, tinulungan ko siyang uminom ng gamot. Lumingon siya at tiningnan ako. Mas pagod at nagsisisi ako para sa sarili ko dahil sobra akong nagtiwala sa isang tao. Mahina siyang pumisil sa kamay ko, mahina tulad ng nararamdaman niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na parang nananaginip siya ng isang malungkot na panaginip. Hindi ako karapat-dapat na patawarin. Diretso akong sumagot. Pero walang nagsasabi sa akin na kailangan kitang patawarin. Nandito ako hindi dahil karapat-dapat ka kundi dahil hindi ko kayang baliwalain ang isang taong mahal ko dati. Iniligtas ko ang nanay mo ng isang beses, ngayon ililigtas kita ulit. At pagkatapos, tapos na ang lahat. Tumalikod siya, hindi na nagsalita. Pero alam ko na ang bawat salita ko ay parang isang maliit na karayom na tumusok sa kanyang dumudugo na pagpapahalaga sa sarili. Sa mga sumunod na araw, mabilis siyang gumaling. Patuloy ko siyang inalagaan, ginagawa ang aking tungkulin, pero hindi ko siya binibigyan ng pagkakataon na maging malapit sa pamamagitan ng pagmamahal. Nakita ni Aling Rosita yon. Noong una, masaya siya dahil inakala niyang lumambot ang puso ko. Pagkatapos, nag-alala siya nang ma-realize niya na ang pagiging kalmado ko ay hindi na pasensya kundi pagwawalang bahala. Isang hapon, habang nagbabalat ako ng mansanas, pumasok siya sa kwarto ng ospital, umupo sa upuan at sinabi, "Mahal mo pa ba siya?" Huminto ako, tiningnan ko siya sa mata. "Seryoso po ba kayo?" Tumango siya. Sumagot ako, tingin ko hindi na tulad ng dati. Mahal ko pa rin siya bilang isang taong nakasama ko sa maraming kahirapan, pero ang pagmamahal ay basag na. Hindi ako sigurado kung maaari pa itong ayusin. Bumuntong hininga siya, nanginginig ang mga kamay niya, at bigla siyang kumuha ng isang red book mula sa kanyang bulsa. Ang dokumento ng lupa na balak niyang ibenta, na inilipat ng paikot-ikot, at pagkatapos ay sinubukan niyang bawiin. Ito ang lupa kung saan ako nagkamali. Ako mismo ang pumirma na ilipat ito sa'yo. Hindi para manatili ka kundi para malaman mo na may utang ako sa'yo at gusto kong maging taos puso sa aking pagsisisi. Kinuha ko ito. Nanginginig ang kamay ko. Tinignan niya ako, ang kanyang boses ay nanginginig. Inakala ko na pinakasalan mo siya para umangat sa buhay, pero ngayon alam ko na kung talagang pera ang habol mo. Umalis ka na sana nang nalaman mo ang tungkol sa kontratang yon. Pero hindi ka umalis. Nananatili ka para alagaan ako at siya na parang hindi ka nasaktan. Hinawakan ko ang libro ng mahigpit. Hindi dahil sa lupa kundi dahil sa pakiramdam na sa unang pagkakataon, kinikilala ako, pinagkakatiwalaan ako, at tinatawag ako sa aking totoong pangalan ng may taos pusong intensyon. Noong gabi, mas gising na si Tadeo at kaya na niyang umupo. Tinawag niya ako sa tabi ng kama, ang kanyang mga mata ay madilim pero determinado, hindi na ako hihingi ng paumanhin sa iyo. Dahil alam ko na wala na yon. Gusto ko lang na mamuhay ka sa paraan na karapat-dapat ka. Kung aalis ka man o mananatili, hindi kita pipigilan. Tiningnan ko siya, ang puso ko ay nag-aalala. Kung ito ay dati, natouch ako. Pero ngayon, pakiramdam ko ay magaan, na parang ang huling tali ay nabuksan na, walang gusot, walang pilit. Mananatili ako para alagaan ka hanggang sa lumabas ka sa ospital, sabi ko. Pagkatapos ay babalik ako sa probinsya, at ang lahat ng mangyayari pagkatapos ay para sa kapalaran na. Malungkot siyang umiti, pero hindi siya nagmakaawa. Sa unang pagkakataon, binitawan niya ako hindi dahil sa pagwawalang bahala kundi dahil sa pagkilala. Nang lumabas siya sa ospital, nagpakuha ng litrato ang buong pamilya bilang alaala. Nandito rin ako, nakatayo sa tabi ni na Aling Rosita at Talia. Sa litrato, mahina akong ngumiti, hindi maliwanag pero hindi na mabigat. Ang litrato ay isinabit sa sala, pero bumalik ako sa probinsya kinaumagahan, iniiwan ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, lahat ng pagpapatawad, at ang mga tingin na hindi nakapagsalita ng buo. Pinili kong bumalik para mamuhay sa sarili kong buhay. Walang tumatawag sa aking gold digger ngayon, walang tumitingin sa akin na parang tagalabas.
Pero wala ring makakapigil sa akin sa pamamagitan ng mga bagay na huli na. Bumalik ako sa probinsya isang umaga ng Marso, habang ang hangin ng Tagsibol ay malamig pa, pero sa bukid. Nakita na ang berde ng bagong tanim. Ang bus ay dumaan sa maliit na dike at huminto sa kurbadang may matataas na nyog, kung saan ako naglalaro noong bata pa ako. Kahit na dumaan ako sa maraming matataas na gusali at maliwanag na lungsod, ang tahimik at mapayapang probinsya ang lugar na nagbigay sa akin ng pinakamagaan na pakiramdam. Nakatayo ang nanay ko sa harap ng gate, tinatakpan ang kanyang mukha mula sa araw, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Hindi siya nagtanong ng marami. Niyakap lang niya ako nang mahigpit nang bumaba ako sa bus. Isinuksok ko ang aking mukha sa balikat ng nanay ko, na amoy ang kanyang kumupas na damit na amoy kusina. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa lugar na kung saan ako nabibilang. Sinimulan kong mamuhay muli tulad ng dati bago ako nagpakasal. Sa umaga, tinutulungan ko ang mga kapitbahay sa pagtatanim ng gulay. Sa hapon, nagdidilig ako ng halaman at nililinis ang hardin. Sa gabi, nakikinig ako sa mga kwento ng nanay ko. Minsan, bumibisita ako sa puntod ni Lolo Puring at kinukwento ko ang lahat sa kanya. Sabi ko, akala ko ay mature na ako, pero natapos ko pa lang ang unang aralin tungkol sa tiwala. Noong una, ang mga kapitbahay ay usisa at nagbubulungan sa likod ko. Akala nila ay iniwan ako ng asawa ko, o na pinalayas ako, o na may nangyari sa akin. Pero hindi hinayaan ng nanay ko na bastusin ako ng sinuman. Direkta siyang nagsalita. Bumalik siya dahil bumalik siya sa akin. Kung hindi ka masaya sa bahay ng asawa mo, bumalik ka sa nanay mo, walang dapat ikahiya. Umiyak ako nang marinig ko iyon. Sa mata ng ibang tao. Siguro ay isang failure ako, pero sa mata ng nanay ko, ako pa rin ang maliit na batang babae na alam na sa tuwing lilingon siya, ang nanay niya ay nandyan pa rin. Nagdesisyon akong magturo ng part-time na accounting sa isang vocational center sa bayan. Hindi mataas ang sweldo, pero may oras ako para alagaan ang nanay ko. May kaunting kita ako para sa sarili ko, at ang pinakamahalaga, ginagawa ko ang gusto ko. Hindi ko kailangan ng sinuman na magbigay sa akin. Hindi ko kailangan ng sinuman na magpatunay na hindi ako gold digger. Nagtatrabaho ako sa pamamagitan ng sarili kong mga kamay at utak na minsang hinamak. Unti-unti, naging matatag ang buhay ko. Hindi ko tuluyang sinira ang koneksyon sa pamilya ng dating asawa ko. Paminsan-minsan, tumatawag si Aling Rosita para mag-check-in ng mahinahon. Si Tadeo, na minsang asawa ko, minsan ay nagte-text. Hindi para magmakaawa na bumalik ako, kundi para sabihin na maayos siya, na nagbabago siya, at na naghihintay siya kung handa na akong bumalik. Hindi ako sumagot. Hindi dahil sa galit kundi dahil hindi pa ako handa. Hanggang isang araw, habang nagtuturo ako sa klase ko sa hapon, may dumating para hanapin ako. Tumakbo sa loob ang staff at sinabi, "May bisita po kayo," isang lalaking nasa edad 40, sinabi niya na luma siyang kakilala. Lumabas ako at nakita ko ang isang lalaking may luma ng polo, ang kanyang mukha ay sunog sa araw. Ang kanyang boses ay malalim dahil sa paninigarilyo at araw. "Ayos lang po ako. Halika po, magpahinga po kayo sa loob." Inalok ko siya. Pero umiling siya, "Hindi, dumaan lang ako. May kailangan akong sabihin sa'yo." Tiningnan ko siya at bigla akong kinabahan. "Ano po yon?" Bumuntong hininga siya, inabot niya sa akin ang isang lumang sobre. Sa labas ay may nakasulat lang na ibalik kay Remedios, anak ni Puring. Kinuha ko ang sobre, nanginginig ang kamay ko. "Ano po to?" Tumingin siya sa akin, nag-aalangan. "Ito ay sulat kamay ng tatay mo," isinulat niya to ilang taon na ang nakalipas, bago siya pumanaw. Noong una, hiniling niya sa akin na ingatan to, pero dahil abala ako. Inakala ko kung bakit ako pinilit ng mga magulang ko sa isang kasal na walang pagmamahal. Ngayon, naiintindihan ko na hindi nila ako pinilit. Mahina lang sila para pigilan ako. At si Lolo Puring. Ginawa niya lang ang huling bagay na naisip niyang pinakamabuti para sa akin, kahit na mali. Noong gabing iyon, hindi ako natulog. Umupo ako sa harap ng altar ng tatay ko. Nagsindi ako ng mahabang insenso at bumulong sa luha, "Tatay, pinapatawad ko na kayo. Pero mamumuhay ako ng iba. Mamumuhay ako para sa sarili ko, hindi para sa sinuman." Pero ang buhay ay hindi huminto doon, dahil nang akala ko ay malinaw na ang lahat, may isang babae na lumitaw sa gate ng bahay, mukhang kakaiba.
ay nagpalamig sa akin. Hindi ito tingin ng galit at hindi rin ito tingin na humihingi ng tulong. Ito ay isang kakaibang halo ng pagkakasala, pagsisisi, at isang takot na hindi niya naitago. Lumabas ako, nakatayo sa likod ng luma at kumupas na kahoy na bakod. Sino ang hinahanap mo? Tanong ko, sinusubukang maging kalmado ang boses ko. Sumagot ang babae, ang pangalan ko ay Inani Yirey. Alam ko na dating asawa ka ni Tadeo. Kailangan kong makausap ka ng pribado. Ang bagay na to ay tungkol sa iyo at sa kanya. Napatigil ako. Ang Inani Yirey ay hindi isang kakaibang pangalan. Noong una, may isang babae na may pangalang Nenji Hile, ang dating kasintahan ni Tadeo, na minsang binanggit ni Aling Rosita nang may hindi magandang tono, sinasabi na hindi sila bagay. Pero sa pagkakaalam ko, matagal na silang naghiwalay. Pagkatapos, ako na ang dumating na itinuturing na mas mabuti dahil may kaunting ganda at marunong mag-adjust at pumayag na maging manugang. Pero ngayon, narito siya, sa malayong lugar, hinahanap ako ng may mukhang parang nagdadala ng masamang balita. Binuksan ko ang gate, inanyayahan ko siyang pumasok sa bakuran. Ang nanay ko ay naghihiwa ng saging para sa manok. Nang makita niya ang kakaibang bisita, balak siyang tumayo, pero sininyasan ko siya na ipagpatuloy ang ginagawa niya. Dinala ko siya sa kusina. Nagbuhos ako ng mainit na tsaa mula sa tanghali. Hindi siya uminom, ang kanyang mga kamay ay magkasama, tahimik siya sa loob ng mahabang panahon bago nagsalita. Alam mo ba na si Tadeo ay may malaking utang? Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng pagdududa, legal na naghiwalay na kami. At ang pirma ay sa akin din pero sigurado ako na hindi ako kailanman pumirma sa anumang loan application sa loob ng 1 taon. Huminga ako ng malalim, hindi maaari, peke to. Naging mas magaling lang siyang umarte. Umiti ako, isang mapait na ngiti na hindi ko kailanman naranasan. Inalagaan ko siya sa loob ng ilang linggo. Iniisip ko na sa wakas ay mayroon siyang kaunting utang na loob. Kaya pala, nag-alaga ako ng lobo, at ang lobo ay naghihintay na maging malakas para kainin ang may-ari. Tumahimik si Inani Yirey. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina siyang nagsalita, mahal ko siya dati, nagtiwala ako sa kanya, naging bulag ako. Pero pagkatapos nalaman ko na hindi siya marunong magmahal ng sinuman maliban sa sarili niya. Tumingin ako sa kanya ng matagal, wala nang galit, wala nang pag-uusisa, naramdaman ko lang ang awa. Awa para sa kanya at sa sarili ko. 2 babae na naglagay ng tiwala sa maling lugar. Hinawakan ko ng mahigpit ang folder ng mga papel sa kamay ko, salamat sa pagsasabi ng totoo. Mayroon ka pa bang anumang patunay tungkol sa utang? Tumango siya, may recording ako noong araw na yon, at may mga litrato ako na kinuha ko noong pumirma ako. Ibibigay ko lahat sa iyo. Tumango ako, sige, hindi ko to hahayaan. Noong gabing yon, umupo ako ng mag-isa sa kwarto, binuksan ko ang lumang telepono, at pinakinggan ko ang recording na ipinadala ni Inani Yirey. Ang boses ni Tadeo ay malinaw na malinaw, kapag na-approve ang loan, magiging maayos na ang lahat. Hindi niya to mapapansin. Hawak ko ang mga dokumento at nakatira siya sa probinsya. Wala siyang magagawa. Kung malaman niya, sasabihin ko na kailangan ng nanay ko ng pera at lalambot ulit ang puso niya. Pinatay ko ang telepono at ang mga luha ko ay hindi na tumutulo. Pero ang puso ko ay malamig na parang abo pagkatapos ng malaking sunog. Hindi dahil sa nasasaktan ako para sa isang lalaki, kundi dahil sa nagsisisi ako na hinayaan ko siyang lumapit ulit. Tumingin ako sa litrato ni Lolo Puring sa altar at mahina kong sinabi, sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging tahimik. Kinaumagahan, nagsuot ako ng mahabang manggas na damit. At lumabas ako sa bahay ng may sombrerong gawa sa dahon. Kasisikat lang ng araw, mahina ang sikat pero sapat para mainit ang lamig mula sa gabi. Tiningnan ako ng nanay ko na naghahanda. Mahina siyang nagtanong, saan ka pupunta? Bumalik ako ng mahinahon, pupunta po ako para gawin ang tama. Hindi na nagtanong ang nanay ko. Tumayo lang siya at inabot sa akin ang puting scarf na matagal na niyang iningatan sa kahon, suotin mo to para hindi ka sipunin. Umiti ako at tumango pagkatapos ay umalis ako. Ang puso ko ay magaan. Hindi dahil sa tapos na ang lahat kundi dahil alam ko na sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan ang sinuman na saktan ako at mamuhay ng tahimik. Pumunta ako sa istasyon ng pulis sa bayan, dala ang lahat ng dokumento, ang bank statement, ang recording, ang mga litrato na nagpapatunay sa pandaraya sa dokumento.
Kasama ang report na maingat na inihanda ng kaibigan kong abogado sa Maynila. Hindi ako magaling sa batas, pero sapat akong matalino para maintindihan. Ang pagiging tahimik ay pagiging kasabwat. At ang sobrang pagtitiis ay nagpapalakas sa ibang tao na gawin ang masama. Nakipagkita ako sa opisyal ng pulis na responsable sa economic security. Maingat niya akong tiningnan at pagkatapos ay nagtanong, "Sigurado ka ba rito?" Ito ay isang seryosong aksyon. Kung sapat ang ebidensya, ang taong kasangkot ay maaaring ma-charge ng criminal offense. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata, determinado. Ayaw kong gawing malaki ang issue, pero kung mananatili akong tahimik, may iba pang babae na maloloko tulad ko. Akala ko dati na asawa ko siya, kaya hindi ako nag-alinlangan. Ngayon, alam ko na kailangan kong protektahan ang sarili ko at ang iba. Tumango ang opisyal at tinanggap ang mga dokumento. Umalis ako sa istasyon ng pulis na may pakiramdam na hindi ko kailanman naramdaman. Ang pakiramdam na hindi na ako isang mahinang babae na marunong lang magsakripisyo ng tahimik kundi isang taong nangahas na harapin ang taong nanakit sa aking tiwala. Sa hapon, dumaan ako sa bangko kung saan na-approve ang utang. Hiniling ko na makipagkita sa manager ng credit department. Pagkatapos ma-verify ang pagkakakilanlan ko, ibinigay ko ang mga dokumento at hiniling sa bangko na pigilan ang lahat ng aktibidad na may kinalaman sa utang sa pangalan ko dahil nagdududa ako na may pandaraya sa dokumento. Ang manager ay medyo nagulat noong una, pero nang makita niya ang complaint mula sa pulis, pumayag silang makipag-ugnayan sa investigasyon. Umalis ako sa bangko. Ang puso ko ay mabilis pa rin na tumibok, hindi dahil sa takot kundi dahil alam ko na pagkatapos ng araw na ito, may isang tao na haharap sa mga resulta ng mga bagay na palihim nilang ginawa sa likod ko. Noong gabing yon, kakain ko pa lang nang mag-ring ang telepono ko. Ito ay ang dating biyenan ko. Nag-aalangan ako, gusto ko sana siyang patayin, pero naisip ko, isa lang siyang nanay. Baka hindi niya alam ang ginagawa ng anak niya. Sumagot ako, "Remedios, may ginawa ka ba?" Tumahimik ako. Tumawag ang pulis sa bahay. Sinabi nila na iniimbestigahan nila si Tadeo tungkol sa utang. "Sinabi mo talaga sa pulis?" Kalmado akong sumagot. Napabuntong hininga siya sa kabilang linya, "Anak, bakit mo ginawa to?" Kaka-recover lang niya. Kung mapunta siya sa kulungan, paano siya mabubuhay? Maaari mo ba siyang patawarin sa pagkakataong ito? Mabait ka naman. Nagmamakaawa ako. Alam kong nagkamali siya, pero siya pa rin ang magiging tatay ng magiging apo mo. Ang mga salitang yon ay parang sampal sa mukha ko. Ngumiti ako, isang ngiti na walang luha. Hindi ko po balak magkaroon ng anak sa ganoong uri ng lalaki, nanay. Remedios, hindi ka maaaring maging walang puso. Hindi po ako walang puso, pinutol ko siya. Ang boses ko ay dahan-dahan pero malamig. Ang anak ninyo ang unang naging walang puso. Ako lang ang nag-acknowledge sa katotohanan. Pinatay ko ang telepono. Alam kong nasasaktan siya. Pero hindi ko na kayang mamuhay para lang pagaanin ang pakiramdam ng ibang tao habang ako ay nagdurugo sa loob araw-araw. Kinaumagahan. Isang ordinaryong babae na ngayon ay natuto ng protektahan ang sarili. Nang pumasok ako sa kwarto ng interogasyon, nakaupo na siya doon, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay magkasama, at ang kanyang mga mata ay hindi nangahas na tumingin sa akin. Umupo ako sa harap niya, na parang ang lahat ng mga taon ng paghamak ay isang malabong alaala. Mayroon ka bang ebidensya na hindi ikaw ang pumirma sa loan application? Inilagay ko sa harap niya ang folder ng mga papel na isinumit ko at ang recording na ipinadala ni Nancy Iray. Sa recording, ang boses niya ay malinaw na malinaw, hindi niya ito mapapansin. Hawak ko ang mga dokumento. Naging tahimik ang kwarto. Pinaulit ng opisyal ang recording. Nanginginig siya. Yumuko siya sa mesa at hindi na nagsalita. Umalis ako sa kwarto na may pakiramdam na magaan ang pakiramdam. Hindi dahil sa paghihiganti kundi dahil sa wakas. Nagsimulang magsalita ang hustisya para sa mga babae na nagtiis ng tahimik para sa dalawang salita na pamilya. Hindi ko alam kung ano ang magiging hatol para sa kanya, pero para sa akin, ang pinakamabigat na hatol ay ang hindi na ako kasama sa buhay niya. At iyon ay isang bagay na kahit ilang beses pa siyang bumalik, hindi niya na maayos. Mula nang umalis ako sa istasyon ng pulis sa bayan bilang complainant sa isang financial fraud case,
ang mga tao sa nayon ay nagsimulang tingnan ako ng may ibang mata. Noong una, usisa. Pagkatapos ay may paghanga. May ilang tumango, ang Remedios na dating nakayuko tuwing pupunta sa palengke, ngayon ay iba na. Ang mukha niya ay mukhang malakas na. May ilang bumulong, magaling siya. Niloko siya ng asawa niya pero hindi siya bumagsak. Nangahas pa siyang magdemanda. Hindi siya ordinaryong tao. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Alam ko lang na mula sa sandaling yon, ginagawa ko ang bawat trabaho ng maingat at ang bawat record ay malinaw. Isang araw, habang inaayos ko ang mga file sa dulo ng araw, may isang kakaibang kliyente na pumasok. Isa siyang lalaki. Nasa edad 40, nakasuot ng maayos at may suot na salamin. Ibinigay niya sa akin ang kanyang business card, ang pangalan ko ay Gino. Ako ang Financial Supervisor sa Cebu Provincial Center for Business Promotion. Napadaan ako, nakita ko ang sign mo at naging curious ako. Nagulat ako pero masaya akong sumagot, hello. Kung kailangan mo ng tax declaration o record keeping, matutulungan kita. Umiti siya at umiling, hindi. Gusto kitang imbitahan sa isang advanced training course na inorganisa ng center. Labor 2. Para sa mga taong may praktikal na karanasan at nagtatrabaho ng mag-isa sa probinsya. Bagay ka. Napatigil ako. Hindi ko inaasahan na may makakapansin sa maliit kong opisina. Ordinaryong profesional lang ako sa bayan. Ngumiti si Gino, mas kailangan namin ang mga taong tulad mo. Praktikal, naiintindihan ang mga tao at responsable. Isipin mo. Kailangan namin ng mga taong marunong gumawa ng walang pakitang tao. Pumayag ako. At mula sa training course na yon, natuto ako ng maraming bagong bagay, lumawak ang network ko, at lalo na. Nagkaroon ako ng pananalig na karapat-dapat akong maging mas maganda. Isang hapon, pagkatapos ng klase, niyaya ako ni Gino na uminom ng kape. Hindi kami masyadong nag-usap. Pero naramdaman ko na isa siyang disenteng tao, kalmado, na iba sa pagiging flashy na nakita ko sa dating asawa ko. Hindi siya nagtanong ng malalim tungkol sa aking personal na buhay. Mahinahon lang siyang nag-share, hiwalay na rin ako, may anak na ako, pero ngayon ayos na. Ang lahat ay kailangang dumaan sa isang matigas na daan para malaman kung ano ang kapayapaan. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay naging malambot. Siguro nagsisimula na akong maniwala na kahit gaano pa kasakit ang nakaraan, ang kinabukasan ay isang bagay na maaari nating piliin. Hindi ako agad umibig at hindi ako nagmadaling magkagusto, pero naging mas bukas ang puso ko sa buhay. Nalaman ko kung paano ngumiti kapag may mabuting nangyari sa akin. Kung paano magpasalamat kapag may nagbigay ng payo, at kung paano tumanggi kapag naramdaman ko na hindi karapat-dapat ang isang bagay sa puso ko. Si Tadeo ay na-probation dahil sa unang offense niya at inayos niya ang mga resulta. Hindi ako umattend sa paglilitis. Nagpadala lang ako ng isang maikling liham sa korte na may isang pangungusap. Hindi ako naghihiganti. Gusto ko lang na ang mga taong nagkamali ay hindi nasaktan ng iba. Tumawag si Aling Rosita sa akin ng isang beses, ang kanyang boses ay nanginginig, anak. Patawarin mo ako. Ngayon ko lang naintindihan. Ang mawala ka ay ang pinakamalaking kawalan. Nahirapan akong magsalita, pero mahina akong sumagot, hindi po ako galit sa inyo. Pero hindi ko maaaring balikan ang nakaraan ng pangalawang beses. Pinatay ko ang telepono. Tumingin ako sa sunset na nagpipinta sa langit ng pula. Sa loob ko, hindi pa rin ako karapat-dapat. Pero gusto ko lang na kung isang araw, makikilala mo ang isang taong totoo sa iyo, buksan mo ang puso mo. Huwag mong isarado ang puso mo dahil sa akin. Tiningnan ko siya ng matagal at dahan-dahan akong sumagot, alam mo ba? Inakala ko dati na hindi na ako makakaramdam ng pagmamahal sa iba dahil ang sakit na iniwan mo ay napakalalim na akala ko, hindi na tumawawala. Pero ngayon naiintindihan ko na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang hindi pagpapapreso sa sarili sa luma na sakit. Tumango siya. Ang kanyang labi ay magkasama na parang sinusubukang pigilan ang luha na bumagsak. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ay ang pera na hiniram ko sa kung saan-saan para bayaran ang lumang utang. Hindi ito marami pero ito na lang ang mayroon ako. Hindi ko kinuha, ibigay mo yan sa nanay mo. Pero bihira ang magaling na may malinis na puso. Isa ka sa kanila. Naging mainit ang puso ko.
Hindi dahil sa pinuri ako kundi dahil naramdaman ko na pagkatapos ng lahat, namumuhay ako ng tama. Isang linggo ang lumipas, opisyal na nagbukas ang branch office. Ang bagong sign ay nakasabit sa intersection sa bayan. Ako ang manager, kasama ang 2 staff na ipinadala ng center para tumulong. Ngumingiti na parang kinakasal na naman ang kanyang anak, pero sa pagkakataong ito ay sa sarili niyang buhay. Noong gabing yon, dumaan si Gino para bigyan ako ng mga dokumento. Bago siya umalis, nagtanong siya, kung isang araw, aanyayahan kitang sumama sa akin sa Maynila para sa isang malaking conference, sasama ka ba? Tiningnan ko siya, kalahati ay biro at kalahati ay totoo. Ibig sabihin, hanggat hindi mo ako hihingin na maging asawa sa harap ng maraming tao, ayos lang. Tumawa siya, isang taos pusong tawa, walang mali siya, huwag kang mag-alala. Ayaw kong mag-asawa ng isang tao dahil sa pangalan. Kung mayroon man, dapat siya ay isang taong nangahas na tumayo, na lumakad kahit na ilang beses pa siyang natumba. Tiningnan ko siya. Ang hangin ng probinsya ay mahina na dumadaan sa aking buhok. Ang mga ilaw ay tumama sa pader, at ang mga mata ko ay nagkaroon ng liwanag na matagal ko nang hindi nakikita. Tiwala. Baka hindi pa ako umiibig pero nagtitiwala na ako. Nagtitiwala ako na sa buhay na to, kung hindi mo susukuan ang sarili mo, isang araw, mamumuhay ka sa liwanag. Hindi na isang anino sa likod ng sinuman. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kakaibang numero. Ang boses sa kabilang linya ay malalim. Nanginginig na parang may sinusubukang pigilan sa kanyang dibdib. Remedios, si Nanay ito. Napatigil ako. Matagal na akong hindi nakarinig ng ganoong boses mula sa dating biyenan ko. Wala na ang mapagmataas na tono, wala na ang boses na minsan ay nagpasakit sa akin, isang boses lang na nanginginig na parang isang mahinang hangin na dumadaan sa lumang pinto. May problema po ba? Nanay? Tanong ko. Hindi malamig, hindi mainit. Alam kong hindi ako dapat tumawag, pero kahapon, nagpatingin ako at nakita nila ang isang maliit na tumor sa baga ko. Sabi ng doktor, kailangan ng biopsy. Narinig ko ng malinaw si Aling Rosita na umiiyak sa kabilang linya. Kahit sinusubukan niyang pigilan, ang kanyang edad, sakit, at kalungkutan ay nagpalambot sa kanyang puso. Hindi ko inaasahan na dadalaw ka, pero kung maaari, dumaan ka at tingnan mo ako. Tumahimik ako sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay sinabi ko, sige po, dadaan po ako bukas. Sinabi ko to sa nanay ko at tumango lang siya, hindi ako pinigilan. Alam ng nanay ko na hindi ako babalik para ayusin ang kahit na ano. Gagawin ko lang ang huling bagay na dapat gawin ng isang disenteng tao. Kinaumagahan, nagsuot ako ng puting damit at inayos ko ang buhok ko. Tumayo ako sa harap ng gate ng bahay na minsang naging tahanan ko, na ngayon ay kumupas na sa paglipas ng panahon. Tulad ng pagmamahal na minsang ibinigay sa akin ay kumupas na. Nakaupo si Aling Rosita sa balkonahe, may nakakabit pa ring swero, at ang kanyang buhok ay mas puti na. Nang makita niya ako, tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Yumuko ako para magbigay galang, hello, nanay. Kinagat niya ang kanyang labi, pumasok ka, nagluto ako ng lugaw na gusto mo. Umupo ako, kinuha ang mainit na lugaw. Hindi ako kumain. Narinig ko na nagbukas ka ng opisina. Pinupuri ka ng mga tao. Masaya rin si nanay. Umiti ako. Hindi ito ngiti ng pagmamataas, kundi isang ngiti na dumaan sa maraming luha para matuto kung paano tumayo at mumiti. Kinuha ni Aling Rosita ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Hindi ako bumalik para humingi ng hustisya. Sinagot na ng panahon ang lahat. Hindi ko rin kailangan ng lupa, hindi ko kailangan ng material na bagay. Ang kailangan ko ay kapayapaan sa puso. Nanginginig ang kanyang mga labi, nagkamali ako sa'yo. Natakot ako na gold digger ka, na humingi ka, na manggagaling ka. Pero ako pala ang sakim. Inilagay ko ang aking kamay sa kamay niya. Hindi niyo na po kailangang sabihin pa. Hindi ko po iningatan ang galit sa puso ko, matagal ko na kayong pinatawad. Nang umalis ako sa bahay, lumabas si Tadeo sa gate, tahimik na tumayo. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang buhok ay may kulay abo, ang kanyang mga mata ay pagod. Hindi ako huminto, pero nang dumaan ako sa kanya, dahan-dahan ako. Nandito ako dahil sa nanay mo. Hindi dahil sa iyo, at hindi dahil sa nakaraang pag-ibig. Naiintindihan mo ba yan?
Tumango siya, naiintindihan ko. Salamat. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka dahil namuhay ako ng may kabaitan. At ang kabaitan na yon ang hindi nagpahintulot na bumagsak ka. Umalis ako nang hindi lumilingon. Sa likod ko, ang tunog ng isang buntong hininga. Ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga nyog, ang mahinang tawag ng biyenan ko, ingatan mo ang sarili mo. Sa unang pagkakataon sa buong kasal na puno ng pagdurusa. Naramdaman ko na hindi na mabigat ang pakiramdam ko sa pag-alis, wala ng galit at wala ng pagsisisi. Isinara ko ang pinto hindi sa pamamagitan ng malakas na tunog kundi sa pamamagitan ng isang mahinang pagsara, sapat para hindi na makapasok ang hangin sa puso ko. Ilang araw ang lumipas. Tumawag si Gino para imbitahan ako na sumama sa kanya sa Maynila para sa isang conference. Sinabi niya na gusto ng center na magbahagi ako ng karanasan tungkol sa pagbubukas ng private office sa probinsya. Kung paano magtayo ng tiwala sa mga tao sa pamamagitan ng transparent na record keeping, at lalo na ang aking journey mula sa pagiging nasaktan hanggang sa pagiging malakas ngayon. Pumayag ako. Bago ako umalis, dumaan ako sa puntod ni Lolo Puring. Nagsindi ako ng insenso, yumuko ako, at mahina akong nagsalita, "Tatay, aalis ako sa loob ng ilang araw. Hindi na ako ang batang babae na umiiyak sa bintana tulad noong namatay kayo. Kayang-kaya ko na at namumuhay ako ng may kabaitan tulad ng itinuro niyo sa akin." Ang hangin sa hapon ay dumaan sa mga kawayan, na parang ang buntong hininga ni Lolo Puring, pero isang buntong hininga ng ginhawa. Sa bus papunta sa Maynila, nakaupo si Gino sa tabi ko. Hindi siya nagtanong tungkol sa nakaraan, hindi siya usisa sa mga luha na minsan kong iniyak. Ibinigay lang niya sa akin ang isang bote ng tubig at mahina niyang sinabi. Gaano man kalayo ang iyong nilalakbay, ang pinakamahalagang bagay ay ang panatilihin ang iyong sarili. Tumingin ako sa bintana. Ang bukid ay lumalawak sa likod. Ang lungsod sa harap ay maliwanag. At ang puso ko ay magaan na parang hindi ito kailanman nabasag. Ang conference ay ginanap sa isang maliit na hall sa mataas na palapag ng isang gusali sa gitna ng Maynila. Tumayo ako sa harap ng salamin sa kwarto para sa mga bisita, inaayos ko ang kwelyo ng simple kong puting polo. Walang makeup, walang makulay na damit. Ako lang ang babae ngayon. Isang taong dumaan sa sakit, na namuhay sa mga araw na hindi siya naintindihan, nasaktan, at ngayon ay natuto kung paano maging totoo sa sarili. Nang tawagin ako ng NC para magsalita. Pumalakpak ang buong hall. Umakyat ako sa stage, hawak ang mikropono. Ang mahinang ilaw ay tumama sa aking mukha na nagpakalma sa akin. Tumingin ako sa mga mukha ng mga babae sa ilalim na maingat na nakikinig sa akin. May ilang may dalang bata. May ilang nakasuot ng scarf sa ulo, may ilang matatandang lalaki na maingat na nagsusulat. Umiti ako at nagsimula. Hello po sa lahat. Ako po si Remedios, ang tao sa likod ng isang maliit na accounting office sa Yaliene, Cebu. Hindi po ako eksperto at wala po akong espesyal na degree. Isa lang po akong babae na tinawag na gold digger sa sarili kong kasal, na sinamantala, na nasaktan, na umupo sa ospital magdamag na nagbabantay sa biyenan na minsang kinamumuhian ako. At minsang humarap sa korte laban sa dating asawa dahil sa pandaraya sa dokumento. Tama po. Naranasan ko na ang pagdududa, paghamak at pagtataksil. Pero nandito po ako ngayon hindi para sabihin ang tungkol sa sakit kundi para sabihin na kung may isang bagay na hindi maaaring kunin sa atin, yun po ay ang ating pagkatao. Huminto ako ng kaunti. Humina ako ng malalim. Sa loob po ng mahabang panahon, namuhay po ako para lang maging masaya ang iba. Naging isang huwarang manugang, isang matiising asawa. Isang babaeng inakala ng lahat na marunong mag-adjust. Pero na-realize ko po na kung namumuhay ka ng walang hustisya para sa sarili mo. Ang marunong mag-adjust ay walang pinagkaiba sa pagyuko sa harap ng kawalang katarungan. Naging tahimik ako noong binastos ako. Nagpatawad ako noong niloko ako. Bumalik ako dahil naniwala ako na ang pagmamahal ay maaaring magpabago ng isang tao. Pero ang buhay ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagpapaulit sa iba ng kanilang pagkakamali. Sa ilalim ng stage, may ilang tumango, may ilang naglagay ng kamay sa kanilang dibdib. Tumingin ako sa kanila at nagpatuloy, pero dahil din po sa lahat ng yon, natutunan ko po na kaming mga babae ay hindi mahina tulad ng iniisip ng mga tao.
Maaari po kaming tumayo mula sa pinakamasakit na lugar, maaari po kaming magsimula ulit sa pamamagitan ng aming mga kamay. At maaari po kaming mamuhay ng may kabaitan nang hindi humihingi ng pagkilala mula sa sinuman. Dahil ang halaga ng isang babae ay wala sa mata ng ibang tao kundi sa paraan ng pamumuhay niya. Nagbukas po ako ng maliit na opisina hindi para kumita ng maraming pera kundi para gusto kong ang mga tao sa probinsya ko, lalo na ang mga babaeng nagtitinda, ay hindi maloko dahil sa kakulangan ng kaalaman. Gusto ko po na malaman nila na kahit na tindera lang sila, may karapatan po silang maging transparent. At magkaroon ng kontrol sa pera na kinikita nila. Minsan po, umupo ako ng mag-isa sa apartment ko, kumakain ng instant noodles. Umiiyak sa buong gabi dahil sa isang malamig na salita mula sa asawa ko. Pero ngayon, maaari akong bumili ng sarili kong mangkok ng noodles, umupo sa gitna ng maraming tao. At tingnan ang sarili ko ng may pagmamataas na hindi ko kailangan ang awa ng sinuman at hindi ko kailangan ng sinuman na magbigay sa akin. Namumuhay ako sa pamamagitan ng sarili ko. Ang buong hall ay pumalakpak, hindi maingay pero tuloy-tuloy na parang isang tibok ng puso. Nagtapos ako sa isang taos-pusong salita. Kung may isang bagay po akong gustong sabihin sa lahat ng mga babaeng nandito, yun po ay ang mamuhay ng may kabaitan pero huwag magtitiis. Magmahal po kayo pero huwag maging bulag sa pagmamahal. At kung isang araw, tinawag po kayong gold digger, ngumiti lang po kayo. Dahil ang taong nagsabi ng mga salitang yon ay maaaring siya ang taong nandaraya sa iyong tiwala. Yumuko ako. Sa ilalim ng stage, maraming tao ang tumayo at pumalakpak. May ilang umiyak, may ilang lumapit sa akin pagkatapos ng programa, hinawakan ang kamay ko at sinabi, "Salamat po, dahil sa inyo." Nangahas akong magsimula ulit. Noong hapon na yon, bumalik ako sa probinsya. Sa labas ng bintana, ang sunset ay pula, ang huling sikat ng araw ay bumagsak sa gintong bukid. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana at mumiti, ang buhay ay may mga chapter na kailangang sarado. Pero kapag nangahas kang magsulat ng bagong chapter, doon ka lang talaga namumuhay ng buo. Hindi na ako ang dating asawa ng sinuman, hindi na ako ang mabuting manugang sa mata ng sinuman. Ako si Remedios, isang babae na minsang natumba pero hindi kailanman sumuko. At ang pinakamahalaga, alam ko na ang nakaraan ay hindi nagde-define kung sino ako, kundi kung paano ko hinarap ang nakaraan ang nagde-define kung sino ako. Mga kaibigan, ang buhay ng babae sa kwentong ito ay maaaring salamin ng maraming tao sa labas, na minsang hinusgahan ng mali, na binansagan na gold digger, na minsang nasaktan sa sarili nilang pamilya. Pagbuo muli ng buhay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at isang puso na natuto ng isara ang mga sugat. Kung ikaw ay nasa isang hindi pantay na kasal na nabubuhay sa ilalim ng mapanuring mata, o hinusgahan ng mali dahil lang sa babae ka, tandaan mo na ang iyong halaga ay wala sa sinasabi ng ibang tao kundi sa paraan ng pamumuhay mo. Huwag mong hintayin na kilalanin ka ng sinuman. Mamuhay ka sa paraan na hindi ka mahihiya sa sarili mo tuwing gabi. Salamat sa pagsubaybay sa emosyonal na kwentong ito. Ito ay bahagi ng serye ng mga video na nagkukwento ng mga nakakaantig,